Gawin namin after rally. Yung mga pangarap namin na ano lang, small dreams. Hindi naman, ayaw naman namin maghakot ng mali-malitang pera. Walang ganon. Simple lang. Pero isang tanong lang na natili sa mind namin, buhay pa ba kami noon? Andito pa ba kami ngayon? At that time, are we still gonna be here? Or, meron pa bang Pilipinas na viable for living comfortably after this rally? Kung meron bang magiging resulta? Now, I am very privileged to be one of those people who have the opportunity to be here and to speak my mind against the corruption that is being spearheaded by the executive, the Senate, and the Congress. I'm very upset when I saw the news yesterday na ang bagong Blue Ribbon Committee natin ay si Ginoong Erwin Bendalo. Nakakaputang ina. Saan kayo kumukuha ng kakapalan ng pagmumukha nyo? Bakit hindi nyo ramdam ang galit ng tao? Ano bang pinapakain ng mga magulang sa inyo? Bakit ang sama-sama niyong tao? Hindi ako, again, paulit-ulit kong sinasabi, hindi ako makikiusap sa inyo dahil ang mga kagaya niyong mga tao, alam ko hindi kayo tatablan ng mga pakiusap. Pera ang pwedeng ipantapal sa hustisya, sa mga mata nyo, at sa mga pagkatao nyo. Ano? Sa lahat ng tao sa Pilipinas, I know certain people na pinaka-cheap yung nababayaran. At marami dyan. Hindi lang mga baboy, hindi lang mga buhaya, mga putang ina pa nila. Kaya ako, nananawagan ako sa lahat. Sa mga kapwa ko, trekkers, hikers, mountain climbers, mga BPO, mga call center agents, mga VAs, lumabas kayo sa October 12. Magsasama-sama po kami ni Kiko Barzaga, ni Park, at pangungunahan namin ang magiging rally sa tentative location, which is Liwasang Bonifacio. It's not about, again, it's not about the colors anymore. Dahil tingnan nyo ang nangyayari sa bansa. Una, very subtle lang, you know? Subtle pa yung pagpapakidnap kay PRRD. Nilaktawan nila yung mga terms sa saligang batas. They just did it because they didn't want to do it anyway, so they did it anyway. Ganon. Tapos, pinalitan yung Senate President ng isang tao na wala namang alam sa batas kundi magpatawa sa noontime show. So, kinontrol nila ang Senado, kinontrol nila ang Kongreso. Ngayon, may isa na namang tao na nasa Ombudsman, which is Boying Rimulya. Now, Boying Rimulya, listen to me very carefully. Alam kong tuta ka ni Marcos, and I know there's a lot of things that Marcos has in against you. That's why, sunod-sunuran kang parang aso. Nagmumukha ka na tuloy aso. Now, wala tayong mapupuntahan. Bulag, pipe, at bingi ang ating mga kasundalungan. Di ko alam kung anong rason nila. Di ko alam kung anong nasa isip nila. But they are supposed to protect the interest of the people. That's their oath. And there's nothing more supreme than that, than protecting people, the Filipino citizens. They're not supposed to protect the corrupt people in the government. Kaya wala tayong magagawang ibang paraan. Hindi tayo pwedeng magkanya-kanya. Maraming nagsasabi, rally again, another rally again, wala namang mangyayari. Ito lang masasabi ko, kami nga dito sa ground, hindi kami sumusuko. Bakit? Kung gaano ka-persistent ang gobyerno sa pagnanakaw, dapat ganon din tayo ka-persistent. Walang makakuha sa isang bagsakan na resulta. Kaya, again, sa October 12, I do not care if it's a pink rally, it's a yellow rally, it's a green rally, it's a brown rally. Let's all be there and let's join as one in Liwasang Bonifacio. Good, thank you. Alam naman natin si Boying Rimulya, isang tuta ng mga Marcos. No, nakapiring si Boying Rimulya kapalit ng perang sinasampal sa kanya ni Marcos. Siya lang. Kasi yung ibang tumatakbo bilang ombudsman ay hindi kayang bayaran ni Marcos. At itong mga JBC na to, mga plastic kayo. Lahat ng member ng Judicial Bar Council, mga plastic kayo, pera-pera din kayo.
Bakit nakakuha ng 5 boto si Remulla? Opo, yung mga nagko-comment sa akin. Kung matino ang pag-uutak ninyo, hindi nyo iboboto yun. Ano nangyari? Nakakuha siya ng 5. Sumunod siya sa pangalawa. O ayan, nasama tuloy sa pinili ni Bangag. Kasi tingnan mo naman, si Boying Remulla, tingnan mo, nung dinampot yung anak niya ng huli ng marijuana, ilang araw lang nakalabas. Kaya nga binabali nila ang batas natin. Tapos itong mga JBC na to, Judicial Bar Council, binoto pa nila si Boying Remulla. Bayad! Bayad kasi! Akala namin, Sindikato kasi! akala namin itong mga Walang bayad. JBC, GBC, matitino. sindikato! GBC, sindikato! Akala ko matitino kayong mga abogado. Pero bakit ganun? Sindikato! Magkano ang kapalit ng 5 botong yon? Bayad at walang bayad. Wala na, hindi na nakapiring ang batas. Wala na, hindi na nakapiring ang batas kasi ngayon ang batas, ng pera! ang batas natin ngayon ay pera na ng sambayan ng Pilipino. Maleta na ang kapalit. Ang batas nga ay butas! Sir, ibig sabihin po ba, meron po talagang tawag dito, bias na mangyayari sa investigasyon ni Remulla? Ang investigasyon ni Remulla, kaya siya ang inuluklok ni Marcos Bangag dahil sa isang kondisyon na kailangan i-prosecute na si BP Inday Sara. Kasi hindi sila naging successful sa mga plano nila. So ito na yung last resource nila, ang ombudsman. Pero tandaan po ninyo, hindi pwedeng kasuhan si BP Sara dahil impeachable officers po siya. Kaya Boying Remulla, pag kinasuhan mo si Inday Sara, isa ka lang ding bobo, utak, hipon, tanga. Boying, hindi ka pa namatay! Boying Remulla, tandaan mo, may sakit ka na. Dapat ngayon pa lang nagbabago ka na. Baka sakaling hindi ka masunog sa impyerno. Pero anong ginagawa mo? Nakasandaan na yun! Ngayon pa lang sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa mo. Sino? Si Boying Remulla kasama sa Nakasandaan Marcos. na! Bakit ka mo? Kasi siya ang hudas ng bansang ito. Tingnan mo, lahat ng Remulla nakaupo ngayon. Si John B, si Boying, mga hindot kayo, pakyo. Tapos na ang Remulla sa Cavite. Oo, papa. Tapos na ang Remulla sa Cavite. Ayun na. Barsaga! Kaso kaya Barsaga! 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 Kaso, Barsaga! Barsaga! kaya ito sa mga taga Cavite, huwag kayo magpadala sa halagang 500. Ipagpapalit na naman ninyo ang boto ninyo sa 500 para iboto ninyo ang hayop na mga Remulla na yan. Wala na, Dahil hindi na galit ganyan lamang nakapili sila ito. ngayon Barsaga! dahil wala ang eleksyon. Barsaga! 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 Kaya si Boying Remulla nabubulok na ang bayag niyan.